Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Pananampalatayang nakapagpapalunas sa anumang karamdaman. Sa bawat kwento ng karanasang ito ang kanilang pinatotohanan. Kaya naman ang kanilang tugon ay habang buhay na paninilbihan. Ipapakita ng Malapeno yung himala niya. And tunay nga po talaga na hindi pa ako binigo ng Malapeno noon. Talagang pinagaling niya po ako sa karamdaman ko. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ko dati. Tapos ngayon po, parang kung iisipin ko po dati, parang naranasan ko ba talaga yung dating ganong karamdaman? Hanggang ngayon, almost 36 years, kahabagan ng Malapeno noon, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Na-assign ako sa ibang bansa, kandak ng gawain, kung saan-saan. Yun ang lagi kong sinasabi, na mayroong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Parang pinisip sa akin ng mahal na Panginoon na itulak ko. Tinulak ko siya, natumba yung motor, kasama siya. Tapos sabay taas ako ng kamay, nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo yung buhay ko, sa'yo to. Pero kung hindi mo ito kukunin, is maglilingkod pa ako sa'yo. Gawin mo tong patotoo para sa lahat. Tapos ang nangyari nun, pagtayo ng carnapper, pinupok niya sa akin yung baril. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi nun is naka-helmet pa ako that time. So wala akong natamong injury nung sa helmet. Kung ano man ang iyong dinadalang karamdaman, problema, suliranin, sa pamamagitan ng panalangin at pagsampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kung ikaw ay magpapabautismo sa kanyang pangalan, gagaling ka. Yun po ang aking narinig. So, bilang baguhan po, pumunta po ako sa harap at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang aking sariling tagapagligtas. Para sa kaganapan ng Semana Santa, tunghayan natin ang kwento ng paghilom at kapayapaan at paniniwala kay Jesucristo. Ako po si Jade Buhoy para sa Golden Nation Network. Noong 14 ng Pebrero, taong 1975, sa lugar ng Orduha Village, Novaliches, isinilang ang ministeryong magbabago ng libo-libong buhay. Ito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry o JMCIM na bunga ng panawagan ng Diyos sa mag-asawang Evangelist Pastor Wild E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. Buong pusong itinatag ang ministeryo sa paniniwalang ang tunay na ebanghelyo ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at muling bumuo ng buhay na nawalan na ng pag-asa. Di gaya sa aking natunghayan ngayon, sa umpisa'y isang maliit na pagtitipon lamang ito. Pagtitipon ng mga nangungulila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tunay ngang malayo na ito sa kasalukuyan, kung saan halos milyon-milyon na ang mga miyembrong lumalakad sa pananampalataya mula Pilipinas,
hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng halos 5 dekada, naging saksi ang bawat miyembro sa himalang pagpapatunay ng pagkilos ng Diyos sa kanilang pinagdadaanan. Ito ang kwento ng pananampalataya, ng himala, at ng isang buhay na ministeryong patuloy na umaabot sa puso ng mga tao mula noon hanggang ngayon. Marahil ay tulad ko, lingid sa ating mga karanasan ang kanilang pagbabagong natamo. Ngunit para sa kanila, ito'y mula sa haplos ng himala. Ako po si Crystal K.A. Agnote. Yun nga lang po, na backslide lang po sila. And then 10 years po kaming backslider sa banal na gawain ng Malapoy noon. Hirap po kasi po nandun po sa point na as in walang-wala po kami. Tapos madalas din po akong sakitin po. Ako po kasi yung pinaka-sakitin sa aming magkakapatid. Ako po yung laging nabubulok sa amin. Ako po yung laging may karamdaman, lagi pong nasusugod sa ospital, iba't ibang ospital po. Bago pa man magbalik loob si Crystal at kanyang pamilya, tila hindi sila nilubayan ng mga suliranin. Nung nag-start na po na nagkaroon po ako ng sugat na talagang nabulok po yung buong katawan ko po. Yung po yung may nagsimula lang po na may tumubo pong parang tagyawat sa aking leeg. Tapos kumalat na po yun kasi sobrang kati po. Tapos hanggang sa kumalat po simula po tenga, leeg, braso, likod, hanggang paa po. Tapos yun po na talagang hirap na po ako gumalaw. Tapos yung beloved parents ko po na mamroblema na po sa akin. Kasi kahit anong binibili po nilang gamot, hindi po nawawala yung sakit ko po. May times po na iniisip ko baka dito na lang din po ako mamatay kasi po sumusuko na po yung beloved parents ko po noon eh. Kasi every time na iniisip nila pambili ng gamot, wala na rin po. Umaano po ako noon kasi alam ko pong baka dito na lang din po ako mamatay sa karamdaman ko kasi wala na rin naman pong hindi rin naman po ako gumagaling. Tapos lumalala lang po yung sitwasyon ko. So, sabi ko, kung dito ako mamamatay, dito na lang po. Bagamat lumala na ang problemang dinaranas ni Crystal at ng kanyang pamilya, di nila sukat akalaing ito na ang pagbabagong kanilang inaasam. Alam ko naman na sila mama since dati rin po sila dito. Kumbaga yung faith ko po na in Jesus' name na makakadalo rin po kami, ipapakita ng Malapoy doon yung himala niya. And tunay nga po talaga na hindi po ako binigo ng Malapoy noon. Talagang pinagaling niya po ako sa karamdaman ko. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ko dati. Tapos ngayon po, parang kung iisipin ko po dati, parang naranasan ko ba talaga yung dating ganong karamdaman? Kasi kumakit ako sa sarili. Parang wala pong bakas ng kahit anong sugat po. Tulad ni Crystal, matagal nang natatamasa ng mga nananampalataya sa Diyos ang lunas sa bawat karamdaman. I am Brother Louie Angeles. Yung ako'y na-diagnose, wala pa akong sugat noon. Pero dahil because of 2 years waiting for cure, with 5 kinds of medicine, lumala yung aking karamdaman. Hanggang sa umitim ako. Kasi first time sa buhay ko, hindi kasi ako pala sakitin. First time ko sa buhay kong mag-take ng medicine. Itong braso ko na to, puno yan ng sugat ng ketong. Pero nagtaka ako na ako ipag-pray, naka-jacket ako, iba yung naramdaman ko, kaya hinubad ko yung jacket ko. Pagbukas ko ng jacket ko, wala na yung karamdamang ketong ko. Sa aking pakikinig, di lamang ang karamdamang pisikal ang hinilom ng himala. Nariyan na rin ang kapayapaan sa pangkaisipan na aspeto. Way back 1985 po yun, meron po akong karamdaman na hindi po ako makatulog. Ito po'y dinanas ko ng mga 2 years na. Bago siya mag-1985, nag-start po ng 1983, nararamdaman ko na siya. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Ferdinand, inudyok siyang magpatingin sa mga doktor. Ngunit walang lunas na makapagpapagaling rito. Bali, patingin sa doktor, hindi naman niya masabi sa akin ng
pinagmulan ng aking karamdaman. Sa kawalan niya ng pag-asa sa lunas na mula sa medisina, tumungo na rin siya sa mga albularyo. So ang ginawa po, ginamot po ako. Bulong-bulong. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi sa aking tenga. At nanalangin din siya. Hindi po ako nagkamit ng kagalingan sa pamamaraang yan, sa mga albularyo. Pag-amin niya sa panahong iyon, kinailangan na niya ang bawal na gamot at serbesa hanggang sa nagdulot ito ng mga bulong na gaya ng Sabi ko, bakit ganito ang buhay ko? Naging miserable ang buhay ko. Ngayon po, merong isang tinig na nagsalita sa aking likod. Ang sabi ng tinig, bakit hindi ka magpakamatay? Bagamat sa kanilang panahon ay kinokonsidera itong isang hindi kapanipaniwalang karanasan kung saan ang isang individual ay dumaranas ng kawalang pag-asang nagre-resulta sa pagpapatiwakal, dinanas pa rin ito ni Ferdinand. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay natagpuan na rin niya ang lunas mula sa isang paanyaya. Na ang sabi niya, kung sino po sa inyo yung mga baguhan sa mga oras na ito ay lumapit sa harap at tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas, ang sabi ng aming kagalang-galang na pastor, na kung anuman ang iyong dinadalang karamdaman, problema, suliranin, sa pamamagitan ng panalangin at pagsampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kung ikaw ay magpapabautismo sa kanyang pangalan, gagaling ka. Bahagi pa niya, Mag-aapat na taon na po, 40 taon sa mahal na Panginoon. 40 years na nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. matapos ang ilang mga panayam, dito ko napagtantong hindi lang pala lunas ang himalang dala ng paniniwala kay Hesukristo, kundi ang pisikal rin na kaligtasan. Bakas ito sa buhay ni Jonathan, na dating isang guro, makalipas ang 9 na taon, kung saan kinaharap niya ang kanyang di malilimutang karanasan na magpapatatag sa kanyang paniniwala. Mayo ng taong 2016, sa isang kalsada sa Valenzuela, nakaengkwentro si Jonathan ng isang carnapper. Nahagip ng mata ko sa may bandang right side, merong isang lalaki doon na naglalakad. May dalang helmet. Sorry, hindi siya totally dala. Suot pala. Tapos may dalang bote na may gasolina. Sabi ko, asan kaya yung motor na ito? Yun lang iniisip ko nun. Tapos, mamaya-maya, nung lumagpas na wala na siya sa aking vision dito sa may right side, nagulat ako, umangkas siya. Biglang may itinusok na may matigas na bagay dito sa may tagiliran ko sa may bandang left side. Nung nakalogpas kami ng araw ng SM Valenzuela, nag-declare na siya ng iset aside ko daw yung motor. Tapos nun, ginilid ko siya. Tapos, yun pala, yung nakatutok sa katagiliran ko is barel. Nakatutok sa akin yung barel nung pinababa niya ako. Nung time na papaandarin niya na yung motor, binaba niya yung mismong kamay niya dalawa. So, parang pinisip sa akin ng mahal na Panginoon na itulak ko. Tinulak ko siya. Natumba yung motor, kasama siya. Tapos, sabay taas ako ng kamay, nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo yung buhay ko, sa'yo to. Pero kung hindi mo ito kukunin is maglilingkod pa ako sa'yo. Gawin mo itong patotoo para sa lahat. Matapos niyang magdasal, himala. Kahit ang mga pulis na nag-imbestiga sa engkwentro ay nagulat din. Maging sa aking wari, bihira at halos imposible itong mangyari. May narinig akong shots that time. Pero parang nag-sinkin sa akin. Tapos pag mulat ko ng mata, tumingin ako sa katawan ko, wala akong totaling tama kahit isa. Hindi pumutok yung barrel, is tinulungan na nila ako that time. Natumba yung carnapper na yon, tapos ginulungan yung kamay niya, tapos paghugot ng barrel sa kanya, naputol yung daliri niya. Ako wala na akong masambit noon, luhod na lang ako sa may gilid, tapos nananalangin na. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sa binigay niya sa aking second life that time. Nung pinakita sa akin yung barrel, napaluwa ako sa kagalakan. Kung gaano kabuti mahal na Panginoon sa ministeryo namin. Yung bala, as in umalis siya doon sa barrel.
naipit siya dun sa mismong, kumalso siya dun sa mismong barrel ng barrel. Para siyang ang tendency, sa pagkakatingin ko is malaki yung bala, kaya hindi siya pumasok. Pero kasi sabi nung pulis sa amin nun, "Sir, 1 in a million tong senaryo na to, itong case na to. Kung lumusot to, may kalalagyan ka." Sabi ko sa pulis, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Marahil ay naiiba ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ito'y upang lubos na ipakita ang pananampalataya. Malinaw naman na bakas sa kanilang buhay ang tunay na halaga ng himala. Not definitely you have a highest determination to change yourself. Kasi maraming gusto baguhin ko yung sarili ko. Ganon din naman kami. Gusto kong baguhin ang sarili ko, and that is my highest determination to change myself by myself. Hindi ba? Pero hindi mo kayang gawin yun. Ang gagawa sa iyo nun, pag dinisire mo na, naglingkod ka sa Diyos, Diyos ang gagawa sa iyo nun. Every time po na may service po kami, pinapatuto ko po yung kabutihan ng Malapin, kung paano po ako pinagaling, na ito po ako dati, tas ngayon ganito na po ako. Yun po yung every time na naaalala ko po yung pinagaling ko ng Malapin. Every time na merong nag-testimony, lagi na akong sinasabi na go. Kasi yung life na to, patotoo to, magiging kalakasan din to ng iba na nagdadaan din sa mga doubts ng ganun at saka sa mga panganib, even sa mga trabaho. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Para sa kanila, ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagninilay-nilay ay hindi lamang ginugunita. Ngunit ito'y kanilang paraan ng pamumuhay upang patotohanan ang himalang dala ni Hesukristo sa bawat isa.